What's up guys, this is Denaki Moto. Tara, samahan nyo ako magpalit ng clutch ng Motorstar 150 Fi. Let's go! At yun na nga guys, hindi ko nasasabihin sa inyo kung paano baklasin yung CVT natin. Kasi meron na akong vlog about dyan sa pagbabaklas ng CVT ng 150 Fi. At kung hindi nyo pa napapanood, pwede nyo namang hanapin sa channel ko. At sa pagpapalit nga ng clutch natin, isasabay ko na rin yung paglilinis ng panggilid natin. Pakita ko lang guys na nagmanual ako dito at hindi ako gumamit ng impact drive. Natanggal ko nga siya ng maayos kahit na impact drive yung pinanlock ko dito. Pakita ko lang din guys yung stock flyball ng motor natin. 16,000 odo na yung tinakbo nito pero pwede pa siya. Since wala nga tayong impact drive, mamanu-manuhin na lang natin tong clutch assembly natin. Make sure nga lang guys na mahigpit yung pagkakahawak nyo sa socket wrench para hindi bumilog yung lock ng clutch assembly. O diba natanggal natin siya kahit sa pukpuk lang. So natutunan ko lang din yung technique na yun at hindi yun galing sa akin. So ito nga yung stock clutch ng motor natin. So ito nga yung dahilan kung bakit ko siya papalitan. Hindi naman porket makapal pa yung pads ng clutch mo, masasabi mo pang pwede pa. Yung nakabilog na yan, nauubos din yan o napupudpod. At nagiging result nga nito ay ang pagdadragging ng motor mo. Yung halos mabaliw na yung mekaniko mo kakahanap kung bakit nagdadragging yung motor mo. Yung tipong nagpag-groove ka na ng bell mo, nagpalit ka na ng clutch spring, pati center spring, nagdadragging pa din. Don't worry guys, kahit sa mga branded nangyayari yan. So ito nga pala yung ipapalit natin, Showa yung brand, pang M3 Milsole and Max Aerox. Bukod dyan, pwede din kayong gumamit ng pang click o PCX. So ito nga pala yung clutch spring na Showa, 1000 RPM yung kulay pula. So itong kulay gray, ito nga pala yung stock clutch spring. Hindi ko alam kung ilang RPM to, masyadong matigas. Sabi nila 1200 RPM daw to yung stock na clutch spring. Sinisira niya yung clutch natin guys. So itong pinapakita ko guys, ito yung clutch ng Showa. Hindi ko alam kung tatagal to kasi mura lang to guys nasa 450 lang ata to. Pero madami kasing gumagamit nito kahit mga branded na motor. Kaya sa susunod guys, gagawin ko ng vlog to kung matibay ba yung clutch ng Showa. Kaya i-follow nyo guys, huwag ka lang basta manood, sisipain kita ha. Char. So gagamit nga tayo dito ng high temp grease. So sa mga gusto mag-DIY dyan guys, huwag nyong kakalimutan lagyan ng grasa. Kung ayaw nyong gumastos na malaki, so ilalagay na nga natin tong clutch shoe. Pero dapat guys, nilalaro-laro nyo para kumalat yung grasa. Paalala ko nga lang guys na clutch shoe lang yung pinalitan natin, hindi yung plate ng clutch shoe. Tapos isunod na natin ikabit yung clutch spring. Oha, hirap na hirap. After nga nun guys, sinukat ko muna siya sa bell para dito pa lang malalaman na natin siya kung meron siyang problema. Kaya sa aking pagsisiyasat, wala naman siyang problema. Tuloy ang plano. Char. Tapos punas-punasan natin siya para mawala yung excess na grasa. Tapos isunod natin na ikabit yung circlip. Huwag nyo kakalimutan to guys dahil sobrang importante nito ha. Ito yung stock na bola ng 150 Fi ng AC Ride. So ngayon, ibabalik ko yung aftermarket na nabili ko na pang Honda Click. Ito yun siya. 14 grams yan. Nagamit ko lang to na 1 month. Tapos ito, bali nagagamit ko na siya ng 6 months. Ito 1 month. 7 months na yung motor natin. So babalik natin tong 14 grams. Gamitin natin ulit. So ayun guys, nakabit ko na yung panggilid natin. So ito na yung tinakbo natin guys, 16,700. Tapos testingin na natin guys kung under ba ang gulong natin. So hindi siya gumalaw, so ibig sabihin goods siya. Pag gumalaw kasi yan guys, ibig sabihin tumatama yung band ng clutch shoe doon sa bell natin. So ayun lang guys, maraming salamat sa panonood. Sana may natutunan ka at sana nag-enjoy ka. I-subscribe nyo ako, wag lang kayo basta manood. Tulungan nyo ako maabot yung 1,000 subscriber ngayong taon guys. Wag na natin to palampasin. See you next vlog. Thanks for watching. Let's go!